Ang procedure nito, court na eh. Ako, na-excite ako bigla eh. Na-excite ako bigla. Dito kasi magkakalabasan eh. Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng kamera. Marami silang propaganda eh. Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, ano ba yun, sa Tuwadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng tsansan sumagot yung tao ng maayos at diretso. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, meron ng may hearing na naman, pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babarahin mo na kagad, name calling mo na kagad. Diba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga. Although it came from the Duterte block. Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time. This is a waste of time. Aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 20th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung ano na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, dapat yung impeachment bago na. Alam naman natin may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19th Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Diba? Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman eh. Gago! So pwede pa. Buong 20th Congress. Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, ang daming pwedeng gamitin dyan. Maraming pwedeng gamitin dyan. Ang dami hong masasabi natin mga bagay na kaya bumaba yung tiwala ng taong bayan. Kasi yun lang naman na ibig sabihin ng impeachment eh. 'Di ba? Yung hindi ka na pinagkakatiwalaan, hindi ka na ng taong bayan. Sigurado ako madadali ka. Ano ka diyan? Lalo na yung mga kasinungalingang pinagsasabi mo. Hindi kasi kaliwat kanan po mga kababayan ng kasinungalingan po nito ni Marcos di ba? From doon sa bigas, from doon sa walang baril, ang dami pa po. Kung actually sa sobrang dami, hindi mo na matandaan eh. Sa sobrang pagsisinungaling, parang na-immune na tayong lahat. Hindi nyo napapansin? Parang, hindi, eto tanongin ko kayo, parang normal na lang eh. Parang normal na nagsisinungaling na yung presidente. Parang, ewan ko ba, accepted na. Ganun ang dating eh, di ba? Eto, pakinggan mo natin itong banat po ni Bato ni Torre, kay Bato, kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is, totoo naman. Tingnan natin kung ano ba mayroong qualification nito si Torre. Aside from doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa sabi ni Baste na unqualified siya. Hindi marunong magbasa di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya una-una yung pagiging 2-star mo, lang yun eh. Pinaspas lang yun eh. Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang eh. Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. Di ba? Ngayon, eto na. Naging 2-star ka, tapos naging 4-star kagad. dali ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Naku po, ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang. Pinakamakapal na mukha sa bagay, itsura mo pa lang eh. Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato,
Nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Ha? I mean, kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga eh. Ang sinasabi natin dito, marami hong accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, pero alam naman po natin yan. Kaya nga traditionally, puro PM Mayor ang PNP chief. Iyan po ay talagang tradition kasi nga iba po ang katuruan doon, iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahan. Isipin mo kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon, ika nga. Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Bato. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir. Si Bato, ang daming gera na nasabakan yan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang nilabanan niya eh. Talagang siya, mandirigma, ika nga. Mandirigma si Bato. Ikaw, sir, Mangpe-preskon. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-preskon na mag-preskon. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka? Hindi, di nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inodoro. Sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga itong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Ewan ko nga kung nakaano na to eh. Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon eh. Baka sa opisina lang ito eh. Oh! Wala! Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Tagumpay yung, taong bayan na lang magsasabi. Yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga maraming mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? War on drugs nga eh. Mga kartel yung mga yan eh. Natural mamamatay yung mga yan. Di ba? Doon pa lang, ang tindi ng masasabi nating sobrang tindi na ng nagawa niya nung naging PNP chief siya. Di ba? Ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin Number 1. Ikaw ho ay na persona non grata sa isang city. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo Ito po, para maano nyo. Ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. Yun. So, ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, ang linaw po failure to curb criminality in the city of Calbayog. Part of the resolution passed during its regular session early today, May 21. Nakakaya yan, mantakin mo. May isang siyudad na pinipersona ng grata ka. Sabi dito, whereas, Philippine PNP should be highly capable, effective, incredible police serving, working in partnership with responsive community towards attainment. Whereas, Nicolas Torre failed to
effectively perform his duties and responsibility, being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals. Oh. So, yung pautot niyang 5 minutes na responde, wala. Dito nga, hindi mo nga alam mo yon, ikaw ang PNP chief. Dito, sinasabi ng mga taga-Calbayog na hindi mo nga naayos yung lugar nila sa criminality. Di ba nakakahiya yun? Oh. Is allegedly, dito sa pang-ilan na to, pangatlong whereas, is allegedly engaged in partisan political activity when he provides service only to well-known political... Naku po! Ano to? Naging bodyguard? Nakahiya-hiya naman yan. Service only to a well-known political personality in the province of Samar. His police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubt as his campaign against crime and maintain peace and order flank with the recent heinous killing in Barangay Katabunan. Ito pa, and the barbaric beheading of a farmer in Barangay San Jose. Hindi daw niya napigilan yun. San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminals elements in the barangay of Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. Tapos ikaw magsasabi ng kailangan mag-respond din ng 5 minutes, ha? Gago! Wala ka pala. Thus, resolution further states that the people of Calbayog City lost its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring as persona non grata. Sabi pa dito, with Vice Mayor Diego Rivera presiding over the regular session through the sponsorship blah 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 blah. Dami yan. Earlier, Mayor Renato Aquino endorsed to the SP the adoption of such resolutions important mechanism to appraise Rodrigo Roa Duterte and the entire PNP as regards. Sa madaling salita dito, gusto nila yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa lugar nila, except sa'yo. Ganun.